Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell at ito po ay Seminary Audition at ngayong araw po ay January 7, 2025 at ang topic po natin ngayong araw is Angel of the Lord at ang scripture po natin ngayong araw ay Exodus chapter 3 verse 2 to 6 and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, Here I am. Then he said, Here I am. Do not come near to your sandals of your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. And teaching number 1, the angel of the Lord speaks as God. Sabi po dito na ang angel ng ating Panginoong Diyos ay siya daw po ay God. Siya daw po ang Panginoon. And para din sa pag-aralan ko din po na dun sa teaching ni Pastor Russell, dito po ngayong araw natin na devotion, is sabi din po na ang angel of God, ang pinapaniwalaan niya po, is ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil simula pa lang daw po, dati, ay kahit hindi pa po pinapanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ay nakita na po at nabanggit na po siya sa Old Testament, sa Bible, na makikita doon na nandun na agad ang ating Panginoong Hesukristo kahit hindi pa po siya pinapanganak. And teaching number 2, the angel of the Lord is worship. Sabi po dito na ang angel of the Lord ay dapat na sinasamba rin po natin siya at sinasamba at nagwe-worship din po tayo sa Kanya dahil siya din po ay pinakamataas and sabi nga din po na siya po ang ating Panginoong Hesukristo at iisa lang po iyon. And teaching number 3, the angel of the Lord is Christ before His birth. Ayan nga po, na silang sabi dito na ang angel of the Lord ay ito rin po ang ating Panginoong Hesukristo. Ay iisa po sila. Dahil yung hindi pa po pinapanganak ang ating Panginoong Hesukristo, ay nakita na natin siya na siya po ang angel of the Lord doon sa Bible. And application number 1, know who Jesus is before His birth. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo bago pa lang siya ipanganak. Dahil makikita po natin dito at masasubmit natin sa sarili natin na tayo ay naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo nung hindi pa siya pinapanganak, before siya naipanganak, ay siya na po talaga ang angel of the Lord. And application number 2, study the Christocentricity of the Bible. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na aralin po natin yung Christocentric. Ibig sabihin po na nasa center po natin ang ating Panginoong Hesukristo at pag-aralan po natin ito sa Bible. And application number 3, cultivate the Christocentric life. Sabi naman po dito na i-apply natin sa ating mga buhay na dapat i-cultivate natin na dapat tayo ay Christ-centric. And dapat yung buhay natin ay may Christ-centric. Kasi po pag wala tayong Christ-centric sa buhay natin, dahil hindi po mapapayapa ang buhay natin at hindi po to mapapaayos. Kaya po, sabi nga po dito sa application number 2 na aralin natin. At sabi naman po sa number 3, application number 3, na i-cultivate natin or i-apply natin sa buhay natin na
na yung buhay natin ay magkaroon ng Christocentric or Christ-centered. And discussion, how can we practically live a Christocentric life? Para po sa akin at para po sa devotion ng araw na natutunan ko po na ma-apply natin sa buhay natin yung Christ-centric pag nalaman natin ito at binasa natin sa Bible at i-apply natin sa buhay natin yung mga nasabi doon sa Bible na maging na paano natin i-apply or paano natin gagawin na Christocentric yung buhay natin kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.